harga pasuyo. Nangitog ka lang naman dito. Nangitog ka lang naman dito. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, sir. So, ang ating topic ngayon, fall protection. Ano po? So, bilang kasama sa industriya ng construction, kasama po natin yung pagtatrabaho sa matataas na lugar. So, dahil yan, meron po mga insidente at aksidente na nangyayari na maaaring makaapekto sa progreso ng isang proyekto. So, globally, sa buong mundo, nagkakaroon po ng 8 million na insidente ng pagkahulog globally. So, iyan po yung mga nilalapatan ng paunang lunas, iyan po yung mga nababalda, at doon sa 8 million na yon, 646,000 po ang, alam nyo na, namamatay. Ano po? So, iyon yung kasalukuyang statistics na inilalabas ng National Flooring Safety Institute. Ano po? So, sila yung nangangalaga sa bilang o nagbibilang din doon sa mga datos globally, pinagsasama-sama nila lahat ng disgrasya ng pagkahulog na nangyayari sa bawat bansa. Ano po? So, sila yung naglilikom ng mga tao, mga pangalan, kung ano yung dahilan ng pagkahulog, sila rin po yung nangangasiwa at sila yung nagpapaalala kung paano dapat maiwasan. So, mayroong mga pangyayari na yung tao mismo yung dahilan ng kanilang pagkahulog. So, unang-una, bakit kailangan natin ng full protection? So, unang-una, sa atin pong sarili, alam natin na pag tayo nagtrabaho sa mataas na lugar, nakabingit na po sa hukay yung isang paa natin. Ano po? So, hindi natin maiiwasan, lalong-lalo na kung iyan ay nasa high rise. So, dito mid-rise lang tayo, low rise pa nga lang to eh. Ano po? So, dapat isipin pa rin natin kahit gaano kataas yung ating tinatrabaho, kailangan natin ng proteksyon sa pagkahulog. So, mas marami pa nga yung namatay dahil sa mababa lang yung kanilang pinagtatrabahuan. Ano po? So, yung fall protection, ginawa yan o inimbento dahil sa dami ng mga namamatay at nadidisgrasya. So, yung fall protection, yan po kasama yung ating full body harness, yung ating mga yung railings, yung ating mga signages, at yung mga debris guard at canopy. Ano po? So, kasama yan bilang protection sa mga taong gumagawa sa itaas at ganun na din sa mga nagtatrabaho sa ibaba. Dahil pag may nahulog, siguradong may tatamaan sa ibaba. Kaya meron po tayong debris guard na kinakabit at yung canopy para sa mga walkway upang maiwasan na kung may mangyaring disgrasya, madoble yung impact o yung pangyayaring hindi maganda. So, imbis na isa lang, kung maaari madisgrasya, mayroon pang nadadamay na wala namang kinalaman. So, unang-una, ang kapabayaan po ay nasa ating sarili. So, kailangan nating palalahanan yung ating sarili. Tama pa ba itong aking ginagawa? Ano po? So, kaya inoobliga namin yung body-body system hindi para konsintihin yung inyong kasamahan. Ano po? Iyan po ay upang paalalahanan sila kung kanilang nalimutan isuot yung kanilang harness, nalimutan isabit, o kaya naman ay hindi ligtas yung kanilang lugar gawaan. So, pangunahing makakakita niyan, foreman at engineer. Ano po? So, sila yung magde-deploy ng tao, makikita nila yung sitwasyon nung pagtatrabahuan ng tao. Dapat sila yung mag-evaluate, ano pa ba ang kulang dito? Pwede ko bang papasukin yung tao ko rito o mamaya na lang? Ano po? So, kailangan kumpletuhin yung tatrabahuan ng tao. Ano po? So, meron nga tayong batas, Republic Act 11058, karapatan ng tao o manggagawa na magkaroon ng ligtas na lugar gawaan at maayos na pahingahan. So, meron din pong batas na kaakibat niyan yung implementing rules and regulation na nagpapataw ng parusa sa mga employer na hindi sumusunod dyan sa batas na yan. So, unang-una dapat kayo po yung mag-iisip kung nakabingit ba yung inyong sarili sa kamatayan.
Huwag na huwag po ninyong uobligahin yung inyong sarili na tapusin yung trabaho na maaari na kayo ay mabaldado o hindi na mapakinabangan pa. Malinaw po? Yes, sir. So yung batas na yan, kakampi ng manggagawa, yung staff man yan o worker. So wala po tayong sinisino dyan. Republic Act 11058 at iyan po ay naglalayon na proteksyonan yung mga manggagawa laban sa abusadong employer. So yung kumpanya naman natin, nagbibigay sila ng mga PPE natin, kinokompleto nila yan. Kaya sana po sundin natin yung proseso upang hindi tayo mapahamak at ganun din hindi masira yung interes ng ating kumpanya. Malinaw po? Yes, sir. Okay, so pag-ingatan natin yung ating sarili at yung ating kasamahan. Pahabol po, nung nag-internal meeting kami, pasuyo, dahil nagkasunog yung panel box ni EI, naging issue po yung mga nagluluto. So alam naman namin walang kuryente doon sa kapila. Pero meron pwedeng gawing lutuan doon. Butane. Ano po? So maaaring maging sanhi rin ng sunog. Pag-ingatan, lalong-lalo na kung kayo ay umaalis. Alam naman namin mahirap yung pandito, kaya lang bantayan. Dito naman sa mga tent dito, alam namin meron talaga. Ano po? So magkakaroon ng surprise inspection si Posco kasama yung mga electrician natin, lahat yung lutuan na nandyan, pag nakitang nakahambalang lagas. Ano po? So pakisamahan, huwag na huwag kayong magpakampante dahil bigla-bigla po silang dadating dito. So alam naman namin mahirap, malayo yung bilihan ng pagkain. Binabalanse rin namin yung pinapatupad namin batas dito na sinasabi galing sa itaas. So pakisamahan para po hindi tayo maghigpit pa. Unahan na natin bago pa mangyari. Malinaw po? Sir. So yun lang at mag-ingat sa maghapong pagtatrabaho. Magandang umaga.